Okay mga kamads, mga kaibigan, welcome back to another content. For today's video po, may nag-request sa atin na i-research ko daw kung bakit daw 18 ang tawag sa mga SB19 fans. Para po doon sa mga hindi nakakaalam kasi, meron silang cute way of writing yung kanilang fandom. Tayo, di ba, mga kamatis, mga kaibigan yung fandom natin. Ngayon naman, sa kanila ganyan. 18 ang basa dyan or atin, a play on word yan eh. Mamaya, explain natin sa inyo. So, alam niyo yun, masaya ako dahil, of course, maganda yung viewership ko dito. Palakpakan ang mga sarili nyo sa panonood. And, as a way of thanking you guys, sige, i-research ko to at bibigyan ko kayo ng comprehensive way of trying to figure out yung history ng SB19. Of course, hindi tayo mag-i-in-depth doon sa kada isang member. Doon lang tayo sa group as a whole. Okay? Siguro some other time naman yon. Let me know dyan below kung okay sa inyo yun. So, let's begin. So, bago natin i-discuss yung history ng SB19, let's first begin po yung ibig pong sabihin ng demographics. Ano po ba ang ibig sabihin ng demographics? Now, kasi sinasabi kasi ni Ato na may certain number of people lang ang mga nanonood sa SB19. Parang nilagyan niya na ng stereotype na tinatawag. Mali kasi ganun tignan ang isang fandom. Ang isang fandom po ay dapat tinitingnan nyo sa demographics, okay? Ang demographics po ay set ng yung common denominator ng lahat ng tao na tumatangkilik sa isang bagay or may ginagawa ang isang activity. Halimbawa po, ang basketball. Kadalasan po ang basketball ay nilalaro ng mga lalaki. Male, usually yan from as early as 10 years old to as old as 65 years old. Let's say ganyan. Siyempre, hindi accurate yan. Pero sa case ko, ang usually nanonood sa akin is 18 years old to 45 years old. Ito yung usual demographics ko. Now, upon research, natagpuan ko na sa SB19, ang nanonood sa kanila is male and female, mostly female, and pero magkadikit lang yan parang kung naging 55% yung babae, 45% yung lalaki. So hindi masyadong malayo sila. And ang demographics nila is as early as 8 years old to as late as 55 years old. So talagang malawak ang demographics ng SB19. So yun po yung tamang way kung paano i-explica to. Okay, so ang SB19 po ay pagmamay-ari ng SBT or ng Show BT. Yun yung pangalan ng kumpanya niya. Okay, ngayon ang Show BT meron silang Korean parent company, tapos meron silang parang ano ba to, son company or subsidiary nila yan or anak na kumpanya nila dito sa Pilipinas. Okay, so Show BT Philippines na iba yung nagmamanage pero under pa rin sila ng Show BT. So Nico David, bakit naging SB19 yung pangalan? Meron bang SB18? SB17? 16? Meron bang SB1? Hindi po. Ganito po nabuo yung pangalan ng SB19. Okay? Kasi nga po, since this is a Filipino boy band which is technically owned by a Korean, parang magkakaroon sila ng country connection. So, paano yan i-explain mga kabatis, mga kaibigan? And this is the actual explanation. Kasi po, yung area code or country code ng Pilipinas ay 63. Di ba pagka kinuha nyo yung cellphone nyo tapos tatawag kayo, usually may plus 63. Tapos sa Korea naman, plus 82 yung sa kanila. So 6 plus 3 equals to 9, di ba? 8 plus 2 equals to 10, di ba? So 9 plus 10 equals 19. Yay! So ayan na. Kaya ang pangalan nila is SB19. SB for the parent company and then 19 for the area code of Korea and the Philippines combined. Kasi nga this is a concoction of the Philippines and this is also a concoction of Korea. Kumbaga nag-connect sila. Palakpakan natin for the ingenious na pangalan ng kanilang banda.
Meron palang sister group ang SB19 called Kaya. Kaya ba Kaya? Basta I'm not sure about the pronunciation kasi first time I heard them. And you know, siguro iimbestigahan natin to kung gusto nyo. Pero kung ayaw nyo naman, ayos lang. But etong Kaya na to is also under SB Philippines and sila yung tumatayong sister band ng SB19. Okay? So eto girl group naman sila. Tingnan natin to. Mabilis lang. Si Jonella, di ba? Napakagwapo ni Jonella. Palakpakan natin. So, ang Kaya po ay sister band ng ito, tingnan natin to. Hindi, syempre na. So, sila yung sister band ng SB19. Syempre, baka may copyright yan. Panoorin nyo na lang dito sa IG nila and of course sa youtube.com. Okay, so next naman tayo. So, ngayon kasi, ang SB19 is parang naka-soft disband sila kasi nga solo era na sila para naman ma-explore nila yung talent nila. Pero, you know, magbabalik uli yan. Parang ano yan sa wrestling parang Shield yan Ewan ko kung nanonood kayo ng wrestling pero pagka may tag team na naghiwalay tapos nagsama uli sila, sobrang hype na hype yun. So, sila naman, hindi naman talaga sila dinisband totally. Pero, I think it's best talaga na i-explore nila yung talents nila kasi mga talentado naman silang artist So, ngayon, ang tanong natin, ang last question na sasagutin natin, bakit 18 yung tawag? Okay. Actually, bakit hindi na lang tayo mag-reaction video sa kanila? Pakinggan natin sila. Okay, syempre walang tunog. November 2, 2019. So for the final announcement of the fandom name, 3, 2, 1. Hello! 18! Yeah! Ang bata pa niya, no? Di ba si Josh yan? Di ba? Bata pa niya. Bilis ng panahon, man. What's mean? 18, what's mean? Una-una sa lahat, pag pinagay mo siya, 18 siya, di ba? 18. So, kasi kami, SB19, 18, 19. Ayos yun. Hindi, tama naman kasi hindi magkakaroon ng 19 kung walang 18. Oh. Yun. Wag lang maging 20. Hindi, joke lang. Sige, tuloy natin. So if there's no 18, then also there's no SB19. Yes. Kasi kumbaga, syempre, 18 muna bago natin. 17, 18, 19. Pag wala 18, hindi makakarating sa 19. Another meaning. So, if you're going to read this 18, it could also be read as ating. So, all the success, all the lahat ng natatamo natin ngayon, ating to, ours. Everything is ours. Hindi lang sa amin, kundi sa inyo rin. Atin. Everyone. Atin. Yeah. Alam mo kung bakit sila naging successful na banda hanggang. So, bakit kaya sila very successful sa kanilang journey as musicians? Kasi let's be honest here, marami ng girl group, yung girl trends, yung nag-aaway ngayon, di ba? Yung mga hindi sabay-sabay sumayaw, tapos kahit yung MNL48, kanya-kanya na sila. Pero bakit kaya ang SB19 is successful? It's because of you guys. Yung community na binuo nyo sa kanila. Yung 18 na to, miski maghiwa-hiwalay sila, you still belong to their community. Now, this community building na to can be explained under the psychological theory of the social identity theory. Okay? Itong framework na to, mga kamatis, mga kaibigan at mga 18, explains why people identify with certain groups. Okay? Halimbawa ako, I identify with Nirvana fans kasi fan ako ni Kurt Cobain and ng Nirvana. Kayo, ang fandom nyo is SB19. Now, there are some things na halimbawa, yung naghiwa-hiwalay ang SB19 dahil nasa solo era na sila. Makikita natin that there is a significant drop in
in views. Kasi nga, 'di ba, sabi nga yung mga nagki-critic kay Josh noon, hindi naman namin kilala si Josh na nagra-rap Pero yung fandom nila is still strong. Ibig sabihin, miski hindi siya kilala dun sa niche ng rap, the fandom is still intact. Ibig sabihin, kapag kailangan ng suporta ni Josh, nandun yung ibang SB19 member, mga 18 na fandom para suportahan si Josh. Why? Because you identify with Josh. You think that you belong to the group that Josh belongs to, diba? That is why itong mga psychological framework na to, or sociology, actually mas sociology to framework na to, we should understand this to understand human behavior. It is very fine. O ano yan, hindi yan normal yan na mag-identify kayo. And of course, as kaming mga influencers, dapat din malaman to so that we don't really target groups. Kasi mali naman yun Ako, I'm trying to understand yung fan interactions, yung kung bakit may mga nagbabandwagon. And ito, mas malakas yung community nyo kasi bukod sa music, you also take pride in their pagka-Pilipino nila kasi mostly mga Filipino yung listeners, and you also take pride doon sa kanya-kanya yung stand, 'di ba? May mga kanya-kanya kayong stand. Pero when push comes to shove, the SB9, the 18 fans are gonna come to aid their idols. 'Di ba kaya nga idols yung tawag nyo sa kanila kasi you put them in a pedestal na you put them in a pedestal na talagang napakataas kasi nga there are things na gusto nyo sa kanila. Which is, may sense naman kasi may talent naman itong mga batan to Anyway, mga kamads, mga kaibigan at mga 18, sana nag-enjoy kayo sa munting explanation natin about their fandom. Let me know dyan below kung gusto nyo pa. Diyan kayo mga lods.